ibig sabihin po ay immediately executory po yung decision na inilabas po ng ating SILG. Definitely, once we receive the copy at ma-issue po yan, he is no longer member of the Philippine National Police while he can exhaust his administrative remedies outside of the PNP. Agad isisilbi ng Philippine National Police ang dismissal order laban kay Police Lieutenant Colonel Mark Julio Abong. Oras na maabisuhan ito at matanggap na nila ang Certificate of Finality mula sa Department of the Interior and Local Government o DILG. Ayon kay PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Jean Fajardo, nauna nang umapila si Abong sa DILG na i-dismiss ang rekomendasyon ng People's Law Enforcement Board o PLEB na alisin siya sa serbisyo dahil sa kawalan ng merito sa kaso. Gayunman, naglabas ang DILG ng desisyon na sumasang-ayon sa Regional Appellate Board NCR na dapat itong tanggalin sa serbisyo. Sa matter of process po, ito pong decision po ng ating SILG ay kailangan pong ma-duly notify si Lieutenant Colonel Abong as part of the due process. So once mapareceive po sa kanya yung proof of service, maglalabas po ng Certificate of Finality of Judgment ang office po ng DILG. At once they issued a Certificate of Finality at marireceive po ng PNP yung official copy po nitong decision at yung kanilang transmittal concerning the Certificate of Finality and then yung implementation of orders, then the PNP will issue the implementing orders for the dismissal of Lieutenant Colonel Abong from the PNP service. Samantala, kinansila naman ng Firearms and Explosives Office ang lisensya ng 3 baril, license to own and possess firearms, at permit to carry firearms outside of residence ng opisyal. Turn out po, based po sa records po ng FEO, yung 3 baril na nakarehistro po under his name are all expired na po. As a matter of protocol po, yung FEO po will send a notice to him to order him to turn over po yung kanyang 2 expired na license po na baril sa FEO po. Inaayos na rin umano ni Abong ang proseso para makapagpiyansa sa mga kinakaharap na kaso kaugnay sa pag-aamok at pagpapaputok ng baril sa Quezon City. Naglabas na po ng resolution ng Quezon City Prosecutor's Office at nirecommend po nila ang filing ng information for disobedience against an agent of a persons in authority, violation po ng gun ban, physical injury. Doon po sa baril niya ay inabsorb po ng doon po sa kanyang gun ban and illegal discharge yung kanyang kaso na isinampa po natin for violation po ng Republic Act 10591 was already absorbed doon sa mga kaso using his firearm. So it will just be treated as an aggravating circumstances. Pinaprocess na po ni Abong itong kanyang mga bail po, mga around 177 po lahat yung bail po niya doon sa mga nasabing kaso. Bunsod ng nangyari kay Abong, may paalala ang PNP sa mga pulis. Kahit ikaw ay isang opisyal, isa kang ordinaryong miyembro ng PNP o non-commissioned officer and even non-uniformed personnel, ay hindi ka exempted sa application ng ating mga batas. Whether it's a criminal offense or administrative offense, ay kailangan mong panagutan kung ano yung mga infraction at misdeeds and misdemeanors na yung ginawa. Si Abong ay walang makukuhang benepisyo sa PNP kapag natanggal sa serbisyo maliban sa kanyang naipong mga leave. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.